Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating ebanghelyo sa umagang ito ay karugtong pa rin sa mga pagtuturo at pagpapahayag ng Panginoong Hesus noong isinasagawa niya ang huling hapunan. Sila ay nasa silid na mataas o upper room. Kung titingnan yung umpisa ng chapter 14, ang unang talata ay huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin at manalig kayo sa Ama at manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Pagkatapos ng sinabi niyang huwag mabalisa, na may panghihikayat ni Jesus na manalangin sa Diyos sa ngalan niya, nagpatuloy siya sa pagtuturo upang ang kanyang mga alagad ay hindi mag-alala kung aalis na siya. Sapagkat ang Diyos Ama ay magpadala para sa kanila ng makakasama. At ito ang Espiritu Santo, ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan. Kaya sa talata 21, sinabi ni Jesus, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. Kung hahatiin natin ang buong ebanghelyo, maaari nating pag-aralan ang mga talata, katulad ng talata 23 hanggang 23, talata 24. Ang salita ni Jesus ay galing sa Ama. Talata 25 hanggang 27, kapayapaan ang iiwan ni Jesus. At ang talata 28 at 29, ang pangako ni Jesus na siya ay babalik. So, tatlo lang bahagi ito na maaring pag-isipan nating mabuti. Sa talata 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang sumusunod sa utos at nakikinig sa salita ni Jesus ay umiibig sa Kanya. Tayo, kung sumusunod tayo at nakikinig tayo sa banal na salita, ipinapahayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Hesus. Kaya kung pag-isipan nating mabuti sa talata 24, sinabi niya, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Muling binigyang diin ng Panginoong Hesus ang kanyang sinasabi na siya ay nagmula sa Diyos Ama. Kaya tandaan natin palagi, ang mga salita, lalo na sa mga ebanghelyo, na ating pinag-aralan, ating ipinapahayag at itinuturo, ay mula sa Diyos Ama
na nagsugo sa Panginoong Hesus na ipangaral ang mabuting balita. Tandaan lang natin, ang hindi tumutupad o hindi nakikinig sa mga salita ng Panginoong Hesus ay hindi umiibig sa Kanya. Katapos nagpapatuloy ang Panginoong Hesus sa talata 25 hanggang 27. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpalaala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Ang hirap pag-isipan natin yung Espiritu Santo. Maraming mga simbahan na magsasabi na, magdasal tayo. Kung sinong dapuan ng Espiritu Santo, siya ang magdadasal. Dahil ang Espiritu Santo ay hindi natin nakikita, mas gusto natin na mayroon tayong nahahawakan. Mas gusto natin mayroon tayong nakikita. At yun ang kakulangan natin na mga simbahan na may tradisyong Katoliko. Yung mga simbahan na may tradisyong evangelical, palagi nilang iniimbok yung Espiritu Santo na para sa kanila, pagkatapos ng ministriya ng Panginoong Hesus, ang ministriya na ng Espiritu Santo ang nangingibabaw sa lahat ng mga gawain. Kaya hindi natin makikita sa kanilang mga simbahan yung mga larawan. Kasi yung mga larawan, itong mga larawan na to, yung mga nakahilira dyan, ay mga larawan na magpaalaala sa atin sa Panginoong Hesus na siya ay nagkakatawang tao, namuhay kasama ang mga tao, nagtuturo at nangangaral ng pag-ibig sa Diyos, sa Kanya at sa kapwa. Sa kanila hindi. Sapat na ang Espiritu Santo sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus na ang Espiritu Santo ang magpaalaala sa mga alagad tungkol sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Kaya pag nagdasal sila, pag nagdasal, kailangan nating humarap ng larawan o ribulto. Kasi ang tatak natin sa ating, naitatak sa ating isipan, mas maganda yung may nakikita. Ang mga evangelical, hindi. Pipikit lang ang mata. Pagpikit ng bata, tuloy-tuloy na ang kanilang pagdarasal. Sa kanilang paniniwala, yung pagdarasal na yon ay pinangungunahan sila ng Espiritu Santo at sapat na yon sa kanila. Maayos naman din ang kanilang simbahan. Malalaki pa ang simbahan kaysa atin. Magaganda pa yung mga tirahan ng kanilang mga pastor. Mayroon pa silang sasakyan. Ang ibig sabihin nun, baka sila ang pinakikinggan kaysa atin. Pwede ba yon? Hindi tayo papayag noon. Kasi kung papayag tayo noon, di mag-evangelical na tayo lahat.
Bakit mayroon tayong mga larawan? Bakit mayroon tayong mga ribulto? Sinasamba ba natin sila? Yun ang akusasyon nila sa atin eh. Hindi natin sinasamba sila, pero sila ang magpaalaala sa atin sa kagandahang loob ng Diyos na ipinagkaloob sa atin o itinuturo sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yun nga lang, mukhang may problema din tayo sa ating mga sinasabi at dapat yan pag-isipan nating mabuti. Tayo ay nagdarasal ngayon ng 9 na araw para parangalan ang Inang Birhing Maria. Ang Inang Birhing Maria ay hindi Diyos. Nililinaw natin yan. Kahit yung mga iba na mga simbahan, kahit Roman Catholic Church, na iniisip nila na next to Jesus Christ ay si Birhen Maria, pero hindi siya Diyos. Sa ating simbahan, kinikilala natin ang Birheng Maria na siya ang pinaka-alagad ng Diyos. Siya ang alagad sa lahat ng santa at mga santo. At kung kinikilala natin siyang alagad, dahil siya ay ang ina ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Ang ina ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay pinararangalan ng Panginoong Hesus. Kaya pinararangalan din natin ang Birheng Maria, ngunit hindi natin siya kinikilalang Diyos. Dapat malinaw yan sa atin. Baka maraming sa ating mag-isip na ang ating mga panalangin ay idaan natin sa Birheng Maria upang dinggin ng Diyos ang ating mga hinihiling. Isa lang ang sinasabi ng Panginoong Hesus, kung kayo'y nananalangin sa pangalan ko, diringgin ng Diyos Ama ang inyong panalangin. Isa lang ang tagapamagitan. Ang tagapamagitan ng Diyos Ama at ng tao ay ang Panginoong Hesukristo. Dapat malinaw sa atin yan. Kaya mayroon nga tayong inaayos, pero baka hindi natin talaga maintindihan. Yung magdarasal tayo sa ating mga namayapa na, nasasabihin pa natin na kung sila ay nasa purgatorio, makarating na sila sa kaharian ng Diyos. Ang ideya ng purgatorio, kapag namatay ang tao, mayroong lugar sa kalagitnaan ng langit at ng impyerno upang ipagdasal natin ang ating mga namayapa para makapasok sila sa langit. At hindi sila babagsak sa impyerno. Pero tinutuwid na yan, kinukurik na yan, kahit ng Romanong Katoliko, walang purgatorio na ganun ang kaisipan. Kapag namayapa ang isang tao, tayo'y naniniwala na kasama na siya sa Panginoong Hesus, kasama na siya sa mga banal. Yung ibang simbahan kasi hindi. Natutulog ang tao, ililibing yan siya, pagbalik muli ng Mesiyas, pagparito muli ng Mesiyas, sila ay babangon. Iglesia ni Cristo yan. Kaya wala kang iisipin sa kanila na magparangal, magpaalaala sa death anniversary. Pag namatay ang tao,
ililibing sila. Pagdating ng Mesiyas, dahil sa kanila, hindi pa dumating ang Mesiyas, bubuhayin ang lahat ng namayapa. At saka na, babangon ang mga patay. Iba't ibang paniwala, iba't iba rin ang ginagawa. Tayo'y naniniwala na kapag namayapa ang isang tao, yung kanyang espiritu, yung kanyang kaluluwa, ay makapiling na sa lahat ng mga namayapa kasama ang Panginoong Hesus. Kaya yung purgatorio na sinasabi ninyo o dinadasal natin, talagang malaking question mark. Kailangang pag-isipin yan. Dahil ang para sa atin, ang purgatorio natin, ay ang itong panahon natin ngayon. Dito natin inihahanda ang ating sarili upang linisin ang ating pagkatao para pagdating ng panahon na tawagin na tayo ni Lord, handa tayo na humarap sa Kanya. Ang purga nga, yung mga matatanda, maalaala pa nila yung kanilang anak na pinupurga. Pinapainom para malinis yung buong tiyan. Para pag nalinis, maayos na yung iyong mga toxic na wala na. Marami pang gumagawa yan ngayon, naglabatiba. Umiinom ng olive oil para ma-release yung toxic, para malinis yung katawan. Iyon ay tawag na purga. Purge sa English o paglilinis. Pag sinasabing purgatorio, lugar kung saan naglilinis at para sa atin dito sa lupa, ito ang lugar na kung saan nililinis natin ang ating pagkatao upang tayo sa takdang panahong tawagin na tayo ni Lord, handa tayo sa pagharap sa Kanya. Sinabi sa Juan, Kabanata 5, Talata 29, ang lahat ng nakikinig sa Panginoong Hesus ay bubuhayin. Ang mga mabuti, isasama niya sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang hindi nagsisisi, gumawa na pa rin ng mga kasalanan, ay parurusahan. Malinaw na mayroon ding parurusahan, kaya may impyerno pa. Pero kung tayo'y naniniwala sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus, sino ngayon sa atin ang matatakot sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus? Kaya, yung kasunod na talata, ang Panginoong Hesus, siya ay babalik. Pero sinabi na ito niya sa talata 1 ng Kabanata 14 sa Juan, huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Babalik ang Panginoong Hesus sa takdang panahon. Ang pangakong ito ay sinasabi ulit ng Panginoong Hesus sa talata 28. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa akin. Marami pa tayong pag-iisipan, marami pa tayong pagninilay-nilayan tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Tiyak babalik siya, hindi nga lang natin alam kung kailan. Ngunit sinasabi niya na kapayapaan ang iiwan niya sa atin. Ang kapayapaan na yun ay dapat yan
ating pag-asa. Sa lahat ng mga nangyayari sa ating lipunan, darating din ang panahon na mararanasan natin ang kapayapaan. Ang kapayapaan na sinasabi ng Panginoong Hesus. Ang kapayapaan kung saan hindi maibibigay ng mundo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kung mag-iisip tayo ng kapayapaan ngayon, malayo yun. Dahil ang ating kapayapaan ngayon ay pinapahayag upang mananatili ang relasyon ng tao kahit hindi pantay sa ngalan ng kapayapaan. Sa ngalan ng wala ng gulo. Pero yung relasyon ng tao sa tao at relasyon ng tao sa Diyos ay hindi nalulutas. Yan ang kapayapaan ng mundo. Pinapatahimik ka lang upang walang gulo. Iba ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus, yung binabasa natin sa ikalawang pagbasa, ang bagong Jerusalem. At ang bagong Jerusalem ay kapayapaan ng lahat, ang kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay gagawin pa. Di natin alam kung anong hugis ng paggawa nito. Sinasabi lang ng Panginoong Hesus, bababa ang bagong Jerusalem mula sa langit at ang Diyos makipamuhay sa mga tao. Yun ang ating pag-asa. At ang pag-asa natin sa lahat nating ginagawa, dapat nakatuon sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Kung mayroon man tayong ginagawa nito, ito ay nagpapatatag sa ating pananampalataya at ang ating pananampalataya sa kaganapan ng paghahari ng Diyos ay magtutulak sa atin na isasagawa ang mga mabuting bagay, ang magagandang bagay at labanan ang kasamaan, tanggihan ang masama. Naway sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, iisipin natin, tayo ay hinahamon ng Panginoong Hesus. Hinahamon bilang mga Kristiyano na isa sa buhay o bigyang kahulugan ang ating pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak, at sa pagtanggap ng Kanyang Espiritu at Kanyang kapayapaan. Tayong mga alagad, tayong mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay hindi dapat mabagabag. Sapagkat anuman ang ating iniisip na maaring makabagabag sa atin, patuloy nating alalahanin na ang Diyos ang unang tumawag at nagmahal sa Kanyang mga tagasunod. Kaya, tuloy lang. Tinawag tayo ng Diyos, minahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay ang ating sandigan at masasandalan. Ano man ang mangyayari sa atin, sa ating hinaharap, sa ating panahon ngayon, alalahanin natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos sapagkat kasama natin ang Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo,